Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy nating Babu Sawm ng Sahih al-Bukhari. Si sumunod na hadith mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah." Sino man daw ang magtustos ng dalawang uri ng panustos sa landas ni Allah. Yung landas ni Allah na tinutukoy dito, primarily syempre yung jihad. At maaring zawjain, yung kanyang buhay at yaman, ginagastos niya sa jihad. Pero syempre, kapag sinabing fi sabilillah, ganun din. Pwedeng mangangahulugan nito ng pangkalahatan na anumang sadaka o tulong sa landas ni Allah. Pagpapatayo ng masjid, pagsuporta sa da'wa at iba pa, ganun din. At ang tao raw na ito na nagtutustos ng zawjain ng kanyang yaman, na yun nga, maaari maunawaan natin yung zawjain na ito. Yung kanyang physical na tulong at pera o panahon, ganun. Nudiya min abwabil jannah. Siya daw ay tatawagin sa mga pinto ng paraiso. Tatawagin siya sa mga pinto ng paraiso. At sasabihin din nung tatawag sa kanya, "Ya Abdullah, hada khairun." O Abdullah, ito ay mabuti o ito ang kabutihan na para sa iyo. At itong mga tao na ito, na kumbaga nagtutustos sa landas ni Allah o gumagawa ng kabutihan sa landas ni Allah, maring may ibang uri sila ng tao. So ito yung karugtong ng Baburiyan, yung tinatalakay natin kahapon. Na yung tao na pangunahing sa kanyang gawain yung mag-ayuno, ang kanyang papasukan na pinto sa paraiso, inshallah, yung Baburiyan. Pero marami pang ibang pinto. Marami pang ibang pinto. Faman kana min ahlis salati du'iya min babis salah. Sino man daw yung kabilang sa ahlis salah, yung palagian na nagsasala, pati mga voluntaryo na sala, tatawagin sa lagusan o pintuan yung gate ng paraiso na tinatawag na babus salah. Doon siya tatawagin. Kaya nga yung pinaliwanag natin kahapon, yung Baburiyan, na siyang papasukan o dadaanan ng mga tao na papasok sa paraiso na mahilig mag-fasting. Yung kumbaga, sa mga gawain niya, pinaka nakikilala siya o pinaka nagantimpalaan siya sa fasting, doon siya sa Baburiyan. Inshallah. At kung yung tao, pinaka magagantimpalaan siya sa sala, ganun din. Pupunta rin naman siya doon sa babu as-sala. Pero syempre, hindi ito ibig sabihin na yung pumasok sa babu as-sala, pinabayaan niya yung fasting. O yung pumasok sa Baburiyan, pinabayaan niya yung sala. Hindi. Ang tinutukoy dito, kaya tinawag silang ahal, dito sa iba pang mga nababanggit. Man kana min ahlil jihad. So kanina ahlus sala, papasok sa babu as-sala. Yung ahlul jihad, mga nagsasagawa ng jihad, du'iya min babil jihad. Tatawagin siya sa pinto ng jihad. Kaya dito, yung ahal na tinutukoy, ibig sabihin, ito yung pangunahin nilang ginagawa. Ginagawa nila lahat. Nagpapasting sila, nagsasala, nagjijihad. Pero kung sila ay pinaka nakikilala sa alinman sa mga ito, doon siyang pinto papapasukin. Doon siyang pinto papapasukin, inshallah. Waman kana min ahlis siyam, du'iya min babir rayyan. At ito pangatlong pinto na nabanggit dito. Di ba una, babus sala, tas babul jihad. At ngayon naman yung, sino man daw yung palagian na nag-aayuno o ahlus siyam. Kapag sinabi kasing ahal, di ba ano yun? Kumbaga tangan-tangan mo, katangian mo. Kaya nga ahlul ilm. Ahlul ilm, mga tao na may tangan ng kaalaman.
may tangan ng kaalaman. Si Ahlus Sala, yung may tangan ng sala, palagi sila nagsasala. Ahlul Jihad dito, palaging nagjijihad. At ito na rin yung Ahlus Siyam. Sila ay tatawagin sa Babur Rayyan. Sila ay tatawagin doon sa Babur Rayyan, katulad na talakay natin kahapon. Waman kana min ahlis sadaqah, du'iya min babis sadaqah. At yung tao naman, nakabilang sa mga mahilig magsadaka, tatawagin sa pinto ng sadaka. Tatawagin sa pinto ng sadaka. Ngayon, 4 na pinto ito. Sala, jihad, ar-rayyan, at yung sadaka. At sa 4 na ito na pinto na nabanggit, at maaaring may iba pang pinto. Babur Rayyan ang kakaiba yung pangalan. Kasi hindi siya ipinangalan doon sa gawain na magagantimpalaan siya dahil doon. 'Di ba yung nagsasala sa babus sala, nagjihad sa babul jihad, nagsasadaka sa babus sadaka. Pero nag-aayuno, yung pinto niya iba yung pangalan. Babur Rayyan, iba yung pangalan. Hindi babus som o babus siyam. Babur Rayyan yung kanyang pangalan. At dito na nga yung nagtanong si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sabi ni Abu Bakar, bi abi anta wa ummi. Ito expression din ito ng mga Arabo. Na syempre hindi ito literal. Yung katulad ng ano, 'di ba, yung sakalat ka umok. Mamatay ka nawa at mawalan nawa ng anak ang nanay mo. Hindi yung literal na kumbaga na kahulugan kapag sinasabi nila. Kumbaga ginagamit lang nila yun para magpahayag ng hindi pagsang-ayon. Hindi pagsang-ayon. Andito sa atin sa Pilipinas, yung ano, actually yung ano, yung putang ina, galing sa ano yun, Spanish. Kasi mga Meksikano lalo na yung mga gangster, meron ko sa kanila, puta madre, yung ano nila, o hijo de puta. Puta madre, parang ano, kumbaga sa English, motherfucker, ganun. O yung hijo de puta, anak ng puta. Hijo. Yung ano sa yung ang lagi binabanggit ng mga Arabo na walhaq. Wayhak. Walhaq. Ay, yung wayhak naman, ano, Kasawian, di ba? galing din kasawian sa iyo. Pero ano yun, ang tinutukoy doon sa wayhak kasi, yung mukha. Mukha, kumbaga, mukha mo. Parang ulul. Hindi, ano din, hindi siya literal na. Hindi porke sinabihan ka ng wayhak, minumura ka na. Di ba sa Omar series, madalas nabanggit yun, yung wayhak. Hindi yun ano, hindi yun mura. Parang ano nga yung punyeta, uli sa ano sa punyeta sa Spanish. Ang punyo ito kamao. Punyeta ibig sabihin maliit na kamao, walang kahulugan. Walang kahulugan. So ganito rin ito. Sa kalat ka umok. Yung ang ano, 'di ba, yung ngayon mura yung putang ina. Hindi naman minumura yung nanay mo eh. Ganun din kasi iba ganyan yan eh. Naranasan ko na yan na ano, merong mayabang, tapos minura ko. Tangina mo, kailangan tumigil ka na. Bigla namang ano, naging maramdamin, ba't mo minumura yung nanay ko? Gago ka, alam mo ang kahulugan ng putang ina, hindi nanay ang minumura dyan, ikaw ang minumura ko. Yung mga ano ganyan yung sisiga-siga. Tapos kapag ka pinalagan mo, bigla namang ano, biglang maramdamin, biglang nagiging biktima. Biglang nagiging biktima. So ito yung biabi anta wa ummi. Ang kahulugan nito, isakripisyo nawa para sa iyo ang aking ama at ina. Kasi yung literal na ano, yung kakatayan, yung gigilitan ng leeg. Yan, expression lang nila ito. Kumbaga, expression nila ito na ang pakahulugan nito, yung pagpapahalaga. Pinahalagahan mo yung tao na sinasabihan mo nito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madalas yung sahaba, sinasabi nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nangyari minsan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ito sa isang sahaba. Isang beses lang yun na naalala ko, pero maaring meron pang ibang pagkakataon. Doon sa Uhud, si Sa'ad bin Abi Waqqas, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi irmi. Kumbaga, ialay nawa ang nanay at tatay ko para sa iyo. Kay Sa'ad bin Abi Waqqas. Actually, uncle niya yun eh.
Kasi Saad bin Abi Waqqas, pinsan ng nanay niya. Pinsan ng nanay niya. Tito niya. Pero bata si Saad sa kanya. Sabi niya, pumana ka na kumbaga. Inutusan niya si Saad na pumana. Sa expression lang ito, bi abi antawa ummi. Ay, yung kape pala natin. Expression yung Ustad. Oh, hindi, wala siyang kahulugan na. Hindi siya literal na ano. Siya po yung kape. Oh, ialay nawa para sa iyo ang aking ama at ina. Ano siya? Expression lang siya. Naalala ko na yung balita kanina, yung ano. Yung bata, 8 years old, chinap-chap, pinagtataga. Halos mapugot na nga raw yung leeg eh. Putol yung mga daliri. Baka nga adik eh. Kasi may nahuli na sila, person of interest. Eh, sabi nila, yung barangay daw na yun sa Laguna, maraming adik talaga. Malamang adik yung hindi na matino yung gagawa nun. Tapos dinala pa yung bata sa gubat. Malapit na raw sa kuweba, doon daw pinagtataga. Doon na rin siya, kumbaga doon na rin siya siguro pinagtataga. Doon na siya namatay. Doon na siya naabutan. Papasok sa eskwelahan eh. Tapos hindi nakapasok ng eskwelahan. Nagtataka sila, naiwan yung gamit. Parang na pagtripan Posible. Tapos kakilala niya. Kakilala niya yung adik, kaya sumama siya doon. Kakilala niya. 8 years old, grade 3. Ganun. Mga ganun lang. Grabe na naman ngayon yung mga adik. Masaya na naman. Kaya ramdam mo yung yung panahon ni Duterte eh. Ligtas yung pakiramdam ng tao eh. Sabihin mo nila yung may mga EJK. Iniimbestigahan din naman yun eh. Kaya nga nakulong yung mga pulis na abusado eh. Tirinabaho lang nila talaga si Duterte. Kasama yung mga drug na sagasaan. Sama-sama na ngayon. Ano sila, sagasaan sila. Mga NPA. Yan, aliado na sila ngayon. Magkakaalyado na sila ngayon uli. Mga yan. Paano nangyari doon sa Mindoro? Yung mga bata, grabe, mga estudyante pa. Yung isang napatay doon, estudyante ng eduk sa PLM. Yung babae na pilam na Yun, kasama yun. Kasama nila yun. nabalita. Nung nagkabarilan na, siguro yun, nagtago. Sabi nila, daw yun? Sabi ng mga komunista, scripted daw yung pagkakatagpo. Pero sabihin natin scripted, pero hindi magbabago yung katotohanan na nandun siya kasama ng NPA. Kasi bago pa man mangyari yung enkwentro na yun, maingay yung bata na yun eh. Aktivista yun eh. Malinaw yung suporta niya sa mga NPA. Yan yung mahirap sa NPA, kumbaga, malalim yung ugat nila sa gobyerno eh. Hindi sila basta-bastang mauubos. Ang daming sa amin. Bicol, marami. Estudyante. Sama kami doon dati din, sila nag-rally pa. Rally. Ano talagang binabanatan nila yung mga estudyante na high school yung mga High school pa lang, High school pa lang. Tapos pag mag-college yun, lalo magiging radikal. Estudyante yung titira nila. Ako lang hindi sumama sa mga pero yung mga kapitbahay ko, yung mga ayun, sumama talaga. Kasi pagkakataon nyo para magbida-bida eh. Pakitang tao. Hindi yun eh. Pakitang tao yun eh. Yung college, doon din kami sa student council. Yun din yung batang namatay. Doon yung sa eskwelahan namin sa PLM eh. Ginagamit talaga nila yung Simbahan din, oo. Kami noon sa simbahan din. May parang programa din. Sa loob ng simbahan. Ng mga komunista. Oo. Yan talaga, Grabe sila. Ito nga, bi-abi antawa umi. Parang brutal, di ba? Isakripisyo na. Gilitan nawa ng lieg ang nanay at tatay ko para sa iyo. O sugo ni Allah, sabi ni Abu Bakar. Maalaman du'iya mintil kalabwab min daruratin. So sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So kumbaga parang napakaganda na ng kalagayan ng sino man natatawagin sa kahit isang pinto lang. Kasi isang pinto lang yung
tumawag sa'yo dun, paraiso na yun eh. Masaya ka na dun. Pero tanong niya ngayon, fahal yudaa ahadun min tilkal abwabi kulliha? Pero meron bang tatawagin sa lahat ng pinto na ito? Diba? Kasi inisip ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So maring merong tao, laging nagjijihad, laging nagsasala, laging nagsasadaka, laging nag-aayuno. So meron daw ba tatawagin sa lahat ng pinto na ito? Sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naam wa arju an takuna minhum." Oo, meron. At inahangad ko o inaasahan ko na kabilang ka sa kanila. Natatawagin sa lahat ng pinto ng paraiso. Alhamdulillah. Sunod na hadith. Iniulat ulit ito ni Abu Hurairah. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadanu, futihat abwabul jannah." Kapag dumating na ang Ramadan, ay bubuksan ang mga lagusan ng paraiso. So tinutukoy dito na pagbubukas ng lagusan ng paraiso. Hindi naman para magpapasok ng tao, ano pa man. Ito yung pagbubukas, ibig sabihin ng habag din ni Allah. Pagbubukas ng habag ni Allah. At sa nasabi rin naman ng mga scholar, maaaring ano ito eh, hindi ito literal na kumbaga pagbubukas. Kumbaga ano ito eh, yung magbubukas na kumbaga dadami yung pagkakataon na ang tao ay makakapasok sa paraiso. Dadami yung pagkakataon. Kasi sa Ramadan marami kang pwedeng gawin na malaki yung reward. Magsala ka ng tarawih, malaking reward. Magbasa ka ng Quran, malaking reward. Mag-fasting lalo na. Napangunahing gawain sa Ramadan, malaki ang reward. Na siya rin kahulugan nung hadith na, di ba may hadith yung sa bawat gabi ng Ramadan, mayroong pinapalaya mula sa impyerno. Yun din. Sabi nila hindi yun literal. Kundi kahulugan nun, sa bawat gawain sa Ramadan ay pagkakataon, may pagkakataon na may ligtas mo ang sarili mo sa parusa, sa impyerno. So, hindi literal na, kumbaga, kasi pwedeng itatanong ng tao. May tao na ba ngayon sa impyerno? Para hahanguin siya mula sa impyerno. Hindi ganun. Ibig sabihin nun, kumbaga, pagkakataon yun na makapasok sa paraiso at may ligtas mula sa impyerno. Alhamdulillah. Ano yun, si Rashid? Ano motor dala mo? Skygo? Yung ano, yung Kawasaki. O ngayon, yung Skygo, tunog ano eh. Wasak. Tunog wasak. Isa Kawasaki, isa wasak. At sa isa pang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Hurairah din nag-ulat nito. Idadakala syahru Ramadana, futihat abwabus sama. Kapag pumasok na raw ang buwan ng Ramadan, ay bubuksan ang mga pinto ng langit. So kanina, ang tinukoy na magbubukas, pinto ng paraiso. Pero ngayon, ang magbubukas daw sa Ramadan, yung pinto naman ng langit. Na mula rin dito, kapag pinagsama natin yung pag-unawa sa parehong hadith, maintindihan nga natin na, kumbaga, hindi rin ito literal. Kumbaga, ito ay pagbubukas sa mga pinto ng kabutihan. Wagulikat abwabu jahannam. At isasara naman daw yung mga pinto ng impyerno. Wasulsilatis syayatin. At ikakadena daw ang mga demonyo. Yung mga syaitan, ikakadena. Sulsilat dito, kasi sa ibang hadith, di ba, sufidat. Sufidat, igagapos. Pero dito, sulsilat, igagapos pa rin sila, pero yung panggapos sa kanila, kadena. Kadena. Na syempre, kung yung pagbubukas ng paraiso o ng langit ay hindi literal, sasabi nga ng mga scholar, at yan din yung pagkakasara sa impyerno, hindi rin literal. So pwede rin mga ngahulugan na hindi literal ang pagkakagapos sa mga demonyo. Kasi nananatili na merong demonyo kahit Ramadan.
nananatili, na merong demonyo kahit Ramadan. Kasi sabi ng mga scholar, patunay dyan, nananatili may gumagawa ng kasamaan kahit Ramadan. Kumaga may krimen, ganun. Pero dito, sulsilat kasi nababawasan yung kanilang impluensya. Nababawasan yung kanilang impluensya sa mga tao. Alhamdulillah. So ito yung sumunod na mga hadith, alhamdulillah, na may kinalaman na sa pag sisimula ng Ramadan, alhamdulillah. So yung iba pa mga kabanata, tutuloy na natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.